Member ka ba ng SSS at naapektuhan ka ng bagyo, baha, lindol o iba pang mga kalamidad? Pwede ka ba makakuha ng SSS Calamity Loan? Kung isa ang inyong lugar na idineklarang state of calamity, pag-usapan natin kung sino-sino ang maaaring maging qualified, ano ang mga pangunahing requirements, paano tayo mag-apply, at ano ang mga dapat mong malaman tungkol sa mga bagong patakaran ng SSS. Kaya kung member ka, panoorin mo ito hanggang sa dulo. So ano ang SSS Calamity Loan? Ito ay isang financial assistance program para sa mga kwalipikadong miyembro na naapektuhan ng idineklarang state of calamity. Layunin nitong makatulong sa mga miyembrong nangangailangan ng dagdag na pera sa kanilang mga pangunahing pangangailangan at pagbangon matapos ang isang kalamidad. So ngayon, ito ang pinakamahalagang tanong, qualified ka ba? So karaniwan kailangan natugunan ng miyembro ang mga kondisyon na itinakda ng SSS para sa Calamity Loan Program. Kabilang ang kinakailangan bilang ng posted contributions at iba pang mga membership requirements. Ano naman ang requirements? At least may 36 monthly contributions at anim dito ay posted sa loob ng huling 12 months bago ang buwan ng application. Para sa mga self-employed, voluntary, non-working spouse at land-based na mga OFW, kailangan din ng 6 na posted contribution sa ilalim ng kasalukuyang membership type bago ang application. Nakatira o nagtatrabaho sa lugar na idineklarang under state of calamity. Mahalaga rin na ang isang miyembro ay nasa lugar na sakop ng Calamity Loan Program na idineklara o inaprubahan ng SSS. Dapat po approve ng SSS yan. Bukod dito, maaring may requirements tungkol sa inyong outstanding loans, contribution records, at employment o membership status. Kaya bago mag-apply, siguraduhin updated ang inyong SSS records. So ito pa, pagkano ang pwedeng mahiram? Isa rin ito sa pinakamadalas na tanong. So magkano nga ba talaga? Ang maximum na makukuha natin ay 20,000 pesos. Ang actual na amount ay nakabase sa average sa inyong 12 latest posted monthly salary credit o MSC. Kaya maaaring mas mababa sa approved loan ang amount na actual na matatanggap. Hindi ito ibig sabihin na lahat ng qualified members ay automatic na makakakuha ng 20,000 pesos. So halimbawa, kung 50,000 lang ang lumalabas na loanable amount batay sa iyong MSC at 20,000 naman ang in-apply mo, so 15,000 lang ang maaaring ma-approve. May mga deductions din sa proceeds kaya maaaring mas mababa sa approved loan amount ang actual na matatanggap mo. Eto take note kaya kung may nakita kang post online na nagsasabing automatic na 10,000 or 20,000 o ibang fixed amount ang makukuha ng lahat, huwag agad maniniwala. Mas mabuting i-check ang inyong actual eligibility at loanable amount sa official SSS channels. So paano tayo mag-a-apply? So pwedeng online, pwedeng offline. Kapag online, number 1, mag-login lang sa inyong my.sss account. Susunod ay piliin ang loan at pangatlo ay i-click lang ang emergency loan. So ganun lang po siya kadali at makikita nyo na po agad ang mga detalye. Kung offline naman, punta lang kayo sa branch ng SSS. Siguraduhin tama at updated ang inyong SSS membership information, contact details, bank o disbursement account. Importante po yan na dapat may bangko na kayo at ang inyong contribution records. At bago isumite ang application, i-double check lang ang lahat ng impormasyon upang maiwasan ang delay o problema sa processing. Kaya kung naapektuhan ka ng isang kalamidad at miyembro ka ng SSS, huwag agad mawawalan ng pag-asa. Pero huwag din basta-basta maniniwala sa mga kumakalat na impormasyon online. Ang pinakamaganda mong gawin, i-check mo muna ang official announcement, requirements, coverage, at application bago mag-apply. Iba-iba po kasi sa bawat lugar kaya payo ko po sa inyo, buksan niyo muna ang inyong account at i-check ang calamity loan. So kung nakatulong ang video na ito, huwag niyo lang kalimutan na like, share, at subscribe na rin kayo sa ating channel para sa iba pang mga updates tungkol sa SS, Pag-ibig, PhilHealth, DSWD, at iba pang mga government programs.